Napansin mo na ba yung mga taong hindi kailangang mag-ingay para mapansin? Hindi sila yung laging nagsasalita, hindi sila naghahanap ng atensyon, hindi rin nila kailangang ipakita sa lahat kung gaano sila kagaling. Pero, napapansin pa rin sila. May something sa presence nila na nagbibigay ng impresyon na may lalim ang taong ito. At hindi ito tungkol sa pagiging good-looking or pagiging charming, hindi kaya pagiging mahusay magsalita. Minsan, ang tunay na atraksyon ay nanggagaling sa kung paano mo kayang kontrolin ang sarili mo. Ito ang isa sa mga bagay na matagal nang itinuturo ng Stoic philosophy. Kapag tumigil ka sa paghahanap ng validation at nagsimula kang mag-build ng character, nagbabago ang presence mo. Hindi mo na kailangan pilitin ng ibang tao na mapansin ka. So, ano ang mga habits na pwedeng mag-develop ng ganitong quiet confidence? Narito ang 6. Una, learn to listen. Oo, kailangan mong matutong makinig. Maraming tao ang nakikinig, pero hindi talaga nakikinig. Kapag nagsasalita ang kausap nila, iniisip na nila kung ano ang susunod nilang sasabihin. Parang naghihintay lang sila ng pagkakataon para maibalik ang conversation sa sarili nilang story. Pero, ibang klase ang taong marunong talagang makinig. Kapag binigyan mo ang isang tao ng full attention, nararamdaman niyang mahalaga siya. Hindi mo kailangan magbigay agad ng advice. Hindi mo kailangang i-impress siya. Sometimes, simply being present is enough. Kapag natutunan mong makinig ng walang agenda, nagkakaroon ng trust. At kapag may trust, mas nagiging natural ang connection. Kaya minsan, ang pinaka-powerful na bagay na mabibigay mo sa isang tao ay hindi advice, kundi ang buong attention mo. Pangalawa, protect your inner calm. Hindi mo kontrolado lahat ng nangyayari sa buhay mo. May mga taong magdi-disappoint sa'yo. May mga plano na hindi matutupad. May mga araw na parabang ang lahat ay walang patutunguhan. Pero may isang bagay kang kontrolado. Kung paano ka tutugon. Ito ang isa sa pinakamahalagang lessons mula kay Marcus Aurelius. Ang pagiging kalma ay hindi ibig sabihin na wala kang problema. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaan na ang problema ang kumokontrol sa'yo. Kapag may krisis, mapapansin mo kung sino ang unang nagpapanik at kung sino ang nananatiling composed. At kadalasan, doon na pupunta ang atensyon ng mga tao sa taong hindi madaling magpanik. Kaya, sa susunod na may maliit na bagay na nakakainis sa'yo, huwag agad mag-react. Pause. Huminga ka. Mag-isip. Then, respond. Every time na pinipili mong maging kalma kaysa impulsive, mas pinapalakas mo ang inner strength mo. Pangatlo, speak less but speak with purpose. Hindi lahat ng naiisip mo ay kailangan sabihin. Hindi rin lahat ng silence kailangan punuin ng mga salita. Minsan, nagsasalita tayo hindi dahil may importanteng sasabihin tayo, kundi dahil uncomfortable tayo sa katahimikan. Pero may power ang taong marunong mag-filter ng kanyang words. Before you speak, ask yourself, kailangan ba itong sabihin? May value ba itong may dudulot? Kailangan ko ba talagang sabihin ito ngayon? Kung wala naman, okay lang manahimik. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Sometimes,
silence shows self-control. Kapag hindi ka basta-basta nagsasalita, mas nagkakaroon ng weight ang mga salita mo. People may pay more attention because they know na hindi ka nagsasalita para lang marinig. You speak when you have something worth saying. Pangapat, don't run from difficulties. Walang taong immune sa problema. Darating ang rejection, failure, financial problems, broken relationships, disappointment. At kapag dumating ang mga ito, natural lang na masasaktan ka. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugan na kailangan mong magpanggap na okay ka. You can admit that something hurts without allowing it to destroy you. Isa sa mga practices ng Stoics ay ang pag-iisip tungkol sa possible or posibleng difficulties bago pa naman ito mangyari. Hindi para maging negative, kundi para maging mentally prepared. Minsan kasi sinasabi nila, ang negative mo naman. Hindi ganon. Kapag alam mong hindi palaging magiging smooth ang buhay, hindi ka madaling mabigla kapag dumating ang unos sa buhay mo. Ang tunay na courage ay hindi yung hindi ka natatakot. Courage is moving forward kahit may takot. At may kakaibang respect na nabubuo para sa taong dumaan sa mahirap na panahon pero hindi nawala ang sarili niya. Panlima, be the same person in private and in public. Ito, makinig kayo kasi marami ako nakita sa mga tao na ganito eh. Napakadaling magpanggap. Pwede mong ipakita sa social media na successful ka, pwede mong ipakita sa ibang tao na confident ka, pero ang tunay na karakter mo ay lumalabas kapag wala nakakakita. Para kay Marcus Aurelius, hindi sapat na pag-usapan kung ano ang isang mabuting tao. Mas importante na maging mabuting tao. Uulitin ko, hindi sapat na pag-usapan kung ano ang isang mabuting tao, mas importante na maging mabuting tao. That's integrity. Ang integrity ay kapag pareho ang values mo kahit may audience at kahit wala. Hindi mo kailangang manipulahin ang opinyon ng ibang tao tungkol sa iyo. Hindi mo kailangang gumawa ng imahe para magustuhan ka ng ibang tao, lalo na sa taong mahal mo, di ba? Just live according to your principles. Kapag alam ng mga tao na genuine ka at wala kang hidden agenda, mas komportable silang kasama ka. Because people naturally trust someone who doesn't need to wear a mask. Pang-anim, choose growth over perfection. Pinakamahalaga ito. Maraming tao ang naghihintay maging perfect bago sila magsimula. Sasabihin nilang, tsaka na kapag mas confident na ako. Tsaka na kapag mas successful na ako. Kapag mas marami na akong alam o ipon o ano pang dahilan yan. Pero ang problema, pwedeng buong buhay kang maghintay. Perfection keeps you stuck. Growth is different. Growth means tanggap mong may weaknesses ka pero hindi mo ginagamit ang weaknesses na yun bilang dahilan para manatili sa parehong lugar. Every day, ask yourself, ano ang natutunan ko? Saan ako nagkamali? Ano ang pwede kong gawin na mas maganda sa susunod? Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging better than who you were yesterday. Alam ko pararating yung nakikinig. Naririnig sa ibang tao eh. Diba? At may something attractive sa taong continuously improving. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil makikita mo may direction siya. Kinig kayo. This is the real power of these habits. Kapag ginawa mo ang 6 na habits na ito, hindi lang ibang tao ang magbabago ng tingin sa'yo. Magbabago rin ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo na kailangang habulin ng validation, hindi mo na kailangang patunayan palagi ang worth mo, hindi mo na kailangang maging pinakamalakas magsalita sa room para magkaroon ng presence because your confidence is no longer
coming from other person's approval. Tandaan mo yan. It comes from knowing who you are. Makinig na mabuti, maging kalmado, speak with purpose, harapin ang mga pagsubok, live with integrity, and keep growing. Doon nagsimula ang tunay na quiet confidence. Hindi mo kailangang habulin ang attention. Kapag naging solid ang karakter mo, darating ang respeto ng hindi mo hinihingi. Master yourself first, and eventually, the way you carry yourself will speak louder than anything you could say.